Pumapasok ang ating bida sa paaralan kasama ang isang classmate niyang si Pakito, na isang YouTuber na may mahigit 700,000 subscribers na gumagawa ng pang-araw-araw na live stream. Nagpapanggap siyang cool, nice guy pero sa totoo lang, isa siyang bully na mahilig umapak ng mahihinang tao. Dumadagsa pa rin ang mga manonood sa kanyang channel, at gamit ang kanyang impluensya, isinama niya ang isa pang kaklase nila na nagngangalang Rose, na may mahinang utak ngunit binigyan ng napakagandang hitsura. Sinabihan niya ang kanyang subscribers na pumunta sa channel ni Rose dahil mayroon din silang live na modelo para sa kanila, kung saan nilagyan siya ng make-up ni Rose. Ang kawawang modelong ito ay walang iba kundi si Joven, na pinahiran ng itim at puting make-up kasama ng pulang kolorete. Pinagtatawanan siya ng mga manunood at ang kanyang make-up, habang tinatawanan lang siya ni Pakito kasama ng iba pa niyang kaklase. Pagkatapos ay lumakad siya patungo kay Joven at sinabihan siyang ngumiti para sa camera sa isang napakabanta na tono, ngunit ang isang nahihiya na si Joven ay halos hindi makagawa ng pekeng ngiti bago tumakbo palayo sa banyo sa sandaling naalis sa kanya ang camera. Marahas niyang hinugasan ang kanyang mukha upang subukang tanggalin ang lahat ng makeup sa kanyang mukha bago bumalik sa klase, kung saan agad siyang sinipa ng isang blonde na lalaki na nagngangalang Sherwin, na cameraman ni Pakito. Si Sherwin ay hindi kasing sikat tulad ni Pakito or may kagandahan tulad ni Rose, ngunit siya ay isang strategist at ginagamit ang kanyang isip upang sumakay sa tagumpay ni Pakito. Patuloy niyang sinipa si Joven habang siya ay nasa lupa, na inakusahan siyang hindi ngumingiti sa harap ng kamera gaya ng itinuro nila. Nang sa wakas ay nainas na si Joven, binigyan niya siya ng nakakatakot na titig na agad na nagpatakot kay Sherwin, at huminto siya. Pinananatili niya ang kanyang kalmadong sarili at tumalikod upang matiyak na resbakan siya ni Pakito, at sinabi sa kanya ni Pakito na hindi nga kayang labanan ni Joven kahit ang isang lamok. Samantala, tiningnan ni Rose ang kanyang account at sinabing para lamang sa maikling stream na iyon ay nakakuha siya ng $200 na ikinagulat ni Joven dahil halos hindi na sila nag-stream sa loob ng 30 minuto, at wala talagang ginawa maliban sa pagsasalita ng kanilang mga bibig at pag-insulto sa kanya. Nang marinig ito, umupo din si Sherwin at nagsimulang mag-isip ng husto tungkol sa kung paano siya dapat magbukas ng channel sa YouTube, at kumita ng pera dahil hindi ibinabahagi ni Pakito ang kita sa kanya, kahit na siya ang kanyang cameraman. Sa wakas ay bumangon si Sherwin at lumapit kay Pakito, bago sabihin sa kanya na iniisip niyang magbukas ng sarili niyang channel at itinanong kung ano ang kakailanganin niya para doon. Sinabi sa kanya ni Pakito na hindi pa talaga siya makakapagbukas ng channel sa YouTube dahil siya ay wala pang 18 taong gulang, at kakailanganin ang bank account ng isang tao na higit sa 18 taong gulang upang mabuksan ito. Sinabi niya na hindi niya magagamit ang ID ng kanyang mga magulang dahil minsan siyang nagnakaw ng pera mula sa kanila, ngunit pagkatapos ay lumingon kay Joven at napakasungit na nagtanong sa kanya kung wala na ba ang kanyang ina. Talagang nagulat dito si Joven dahil hindi niya inaasahan na magiging ganito kalupit ang isang tao. Nagpatuloy si Sherwin sa pagsasabing kung hindi pa nasawi ang kanyang ina, dapat niyang ibigay sa kanya ang kanyang bank account para makapagsimula siya ng channel. Si Pakito at ang iba ay nagsimulang tumawa dito, habang si Joven ay nakaupo sa lupa na nakakunot ang mga kamao ngunit walang lakas ng loob na labanan ang kanyang mga bully. Nang gabing iyon, pumunta siya sa ospital upang bisitahin ang kanyang ina, na nagtanong kung ano ang nangyari sa kanyang mukha, ngunit nagsisinungaling siya tungkol sa kung paano siya nahulog sa isang hanay ng mga hagdan, bago pumunta sa reception kung saan nalaman niya na ang lingguhang singil sa ospital ay $200. Binayaran niya ang bill bago bumalik sa kanyang part-time na trabaho sa McDonald's, kung saan iniisip niya ang $200 na kinikita niya sa isang linggo, samantalang ang mga kakilakilabot na tao, na may mayayamang magulang at lahat ng iba pa sa kanilang buhay, ay madaling kumita ng daan-daang dolyar nang walang ginagawa sa loob ng ilang minuto. Habang siya ay miserable, tinanong siya ng isa sa kanyang magandang bagong katrabaho na nagngangalang Bianca kung nasaan ang Burger King foot lettuce. Dinala niya siya sa deep freezer, at pinasalamatan siya ni Bianca habang ang iba pang mga katrabaho ay agad na nagsimulang mag-alok na tulungan siyang kunin ang item ngunit pinasalamatan niya sila at nagpatuloy. Dahil dito, medyo masaya si Joven, ngunit panandalian lang ang kanyang kaligayahan nang pumasok si Pakito sa restaurant kasama si Sherwin habang siya mismo ay nagla-livestream. Dumiretso siya sa counter, at sinabi sa kanyang audience na nakarating na siya sa restaurant para makita ang trabahador na nagba-viral sa social media para sa kanyang kagandahan.
Pagkatapos ay tumingin siya kay Bianca at sinabi sa kanya na mayroon siyang hamon para sa kanya at ipinakita sa kanya ang isang burger, na sinasabi sa kanya na lutuin ito nang wala pang 30 segundo. Kung hindi, kailangan niyang ibigay sa kanya ang kanyang numero. Hindi alam ni Bianca kung paano sumagot nang biglang nagpakita si Joven nang wala sa oras na may eksaktong burger sa larawan, na sinasabing nilikha niya ito sa loob ng 30 segundo, na hiniling na umalis si Paquito dahil iniistorbo niya ang ibang mga customer. Nagulat si Paquito dito at hindi na nagsalita dahil nasa stream siya at umalis na ng restaurant. Nang gabing iyon, pumunta si Sherwin sa kanyang bahay at nagsimulang mag-livestream ng kanyang sarili sa paglalaro sa account ng kanyang ina. Habang pinipilit si Joven na magluto ng ramen para sa kanya, narinig niya si Sherwin na nagsasabi na ang isa sa mga donasyon ay nangako na mag-donate ng $300 kung maka-score siya ng 30 kills. Narinig ni Joven ang lahat ng ito na may galit na nag-aapoy sa kanyang puso, habang siya ay naglaway sa niluto niyang ramen upang makaganti sa kanya. Habang dinadala niya ang pagkain kay Sherwin, natisod siya sa cable ng computer, at nadiskonekta ang screen ng malapit nang makakuha ng 30 kills si Sherwin, habang ang buong pot ng ramen ay lumilipad ng diretso sa kanyang mukha sa pagbabanggaan nila. Agad na bumangon si Sherwin at sinimulang sipin si Joven ng walang humpay, na sinasabi sa kanya na magbayad ng $300, habang iniisip ni Joven kung gaano siya kalungkot para mapahirapan siya sa sarili niyang bahay ng ganito. Habang sinisipa siya, gayunpaman, napunta si Sherwin sa pagsasabi ng masama sa kanyang ina, na sinasabi na karapat-dapat siyang magkasakit. Dito nagkalakas ng loob si Joven, na bumangon na may galit sa kanyang mga mata at naghatid ng malakas na uppercut. Nagulat si Sherwin ngunit sinimulan siyang sinuntok pabalik habang naglalaban sila, at si Joven ay kumukuha ng kimchi at isinample ito sa kanyang mukha. Pagkatapos ay hinawakan ni Joven ang palayok at inihampas ito sa ulo bago sila magsimula ng all-out na away na may kimchi at mga kaldero, lingid sa katotohanan na kumikinang pa rin ang ilaw ng kamera at nagsistream pa rin sila online. Kinagabihan, na may mga pasa sa buong katawan at nawasak ang buong silid, inef niya ang main circuit bago bumalik sa pagtulog habang iniisip ang lahat ng mga bagong gastusin na kailangan niyang bayaran. Kinaumagahan, ginaisang siya ng isang tumatawag na si Sherwin habang sinisigawan niya si Joven para sa pag-upload ng video ng kanilang away, at sinabihan siyang tanggalin ang stream. Walang ideya si Joven kung ano ang sinasabi niya, at sinabi sa kanya na malamang na natapos ang stream nang siya ay natapilok sa wire. Ngunit sa sandaling iyon ay napagtanto niya na ang wire ay pagmamay-ari ng monitor at hindi ang CPU, na nangangahulugan na ang screen ay naka-off ngunit ang stream ay live pa rin. Si Sherwin ay umiiyak tungkol sa kung paano na-upload ang laban sa YouTube at naging viral mula noon. Sinabihan niya si Joven na ibigay sa kanya ang password dahil account ito ng kanyang ina, kaya hindi niya ito matanggal mismo. Agad na pinutol ni Joven ang kanyang tawag, at binuksan ang YouTube para lang makita ang laban nila sa front page at lahat ng komento ay ganap na kinukutya sila. Tuluyan na siyang nawalan ng pag-asa, habang iniisip niya ngayon hindi na lang ang mga kaklase niya kundi buong mundo ang bubuli sa kanya. Ay delete na sana niya ito nang mapansin niya ang isang komentong nagsasabing mababayaran siya ng malaking pera para sa mga view na nakuha niya. Agad niyang tinitingnan ang kanyang mga view, na higit sa 10 milyon sa isang gabi, na nangangahulugang nakakuha siya ng higit sa $10,000 sa isang gabi. Bumalik sa paaralan, nakita na ng lahat ang video at sinimulang pagtawanan si Sherwin sa sandaling pumasok siya sa silid. Napagtanto niya na kailangan niyang ibalik ang kanyang ranggo sa klase, kaya nagpa siyang i-bully ang isang nerd at tinapik ang ulo nito, ngunit sinuntok ng nerd ang kanyang mukha bago siya tumalon sa ibabaw niya at magsimulang manuntok sa mukha niya. Tumingin siya kay Paquito para humingi ng tulong, para lang napagtanto niyang tumatawa siya habang pinapanood siyang inaatake. Samantala, lumabas ng ospital si Joven pagkatapos magbayad ng karagdagang bayad para sa kanyang ina. Bigla siyang sinuntok ni Sherwin, hinawakan niya ang kanyang kwelyo at nagsimulang humingi ng kalahati ng kanyang pera. Ngunit binali ni Joven ang kanyang mga itlog sa kalahati, at sinabihan siyang umalis dahil wala siyang babayaran. Nagsimula silang mag-away sa gitna ng kalye, at sa pagtatapos ng gabi, pareho silang nakaupo sa isang park bench kung saan sinabi ni Joven kay Sherwin na hindi siya magbabayad ng kahit isang sentimo. Ngunit isiniwalat ni Sherwin na ni-record niya ang kanilang laban mula sa isang hidden camera, at i-upload ito online habang nagsisinungaling na lahat ito ay scripted tulad ng viral fight video na sumisira sa online na reputasyon ni Joven.
Pagkatapos ay iminungkahi niya kay Joven na dapat silang maging isang koponan at magtulungan dahil siya ay nagre-record, nag-e-edit, at nag-upload ng mga video ni Pakito hanggang ngayon kung kaya't siya ay naging matagumpay sa unang lugar. Nangako siyang magiging producer niya at haharapin ang lahat, habang ang tanging gagawin ni Joven ay lumabas sa camera. Sa tingin niya, si Joven ay isang nerd na lalaki at sinabi sa kanya na dahil siya ang gumagawa ng mga video, makakakuha siya ng 90% ng pera, habang si Joven ay makakakuha ng 10%. Tila sasang-ayon si Joven ngunit nagsabi ng asa sa huling sandali, at ipinakita sa kanya ang kanyang daliri, na sinasabi sa kanya na may utak siya kahit ganito ang kanyang hitsura at nagsimulang maglakad palayo. Nagsisimulang maging desperado si Sherwin na nag-aalok sa kanya ng 60% na parte at pagkatapos ay 80% bago tuluyang yumuko ang kanyang mga tuhod, at nag-aalok sa kanya ng 90% na parte habang tatanggap naman siya ng 10%. Sa wakas ay tumalikod si Joven at nagtanong kung ano ang kanyang plano, at ibinunyag ni Sherwin na magsasagawa sila ng live na bully confrontations kung saan tatawag si Joven ng mga nananakot, at haharap sa kanila sa harap ng kamera. Nangako na ito ay magpapayaman sa kanilang dalawa at si Joven na hindi na kailangang magtrabaho or mag-alala muli tungkol sa mga bayarin. Kinaumagahan, nang bumalik siya sa paaralan, nagulat siya nang makitang kasama siya ni Pakito sa stream niya dahil gusto talaga ng mga manonood na makita ang mga lalaki mula sa viral stream. Si Pakito ay nagsimulang kumilos na parang kaibigan niya sila, at nagsimulang gamitin ang mga ito para makakuha ng mas maraming manonood at subscribers bago sabihin sa kanilang dalawa na kumilos ng normal at bumati sa stream. Sinabihan ni Sherwin si Joven na dapat siyang gumawa ng isang bagay dahil ginagamit ni Pakito ang kanilang viral video, ngunit sinabi sa kanya ni Joven na hindi ito ang tamang oras at dapat silang maghintay. Sa lalong madaling panahon, tatapusin na ni Pakito ang kanyang stream at sasabihin sa mga manunood na ang mga nanalo sa giveaway ay malapit ng i-anunsyo, at ang unang premyo ay isang buong PC setup na nagkakahalaga ng $2,000. Kaya lang, sumigaw si Joven mula sa likuran at sumigaw na si Pakito ay puno ng kalokohan, at nagsisinungaling ng diretso sa mga mukha ng mga manunood dahil ang lahat ng ito ay isang panloloko lamang. Sumisigaw siya kung paano nagpapanggap si Pakito na isang mabuting tao sa harap ng kamera, ngunit sa totoo lang isa siyang bully na nasisiyahang pahirapan ang mga taong mas maliit at mas mahina kaysa sa kanya. Hindi huminto si Joven dito, at inilabas ang kanyang t-shirt para ipakita ang isang bungkus ng mga pasa bilang patunay na binubuli siya ni Pakito halos araw-araw sa paaralan, at sinasaktan siya ng walang dahilan at sinasabing i-upload niya ang lahat sa kanyang channel kaya dapat suriin ito. Nagkukumpulan ang mga tao sa buong silid-aralan sa pag-aakalang sa wakas ay nawala na sa sarili si Joven at malamang na masasawi na siya ngayon, habang si Pakito ay nakatitig lang sa kanya na may galit sa kanyang mga mata. Natutuwa si Sherwin sa anumang nangyayari dahil sa halip ay magdadala ito sa mga manunood ni Pakito sa kanilang mga channel. Biglang ngumiti si Pakito at ipinakita na nalobat ang baterya ng kanyang telepono at natapos ang stream kanina, na nangangahulugan na ang lahat ng ito ay walang kabuluhan. Itinaas ni Pakito ang kanyang mga kamay at naghatid ng isang malakas na sampal sa mukha ni Joven, at sinimulang sampelan siya ng walang humpay habang ang lahat ay nanonood mula sa malayo. Sa kabutihang palad, mas matalino si Sherwin at inasahan niya ito kaya sinimulan na niya ang stream sa kanilang channel at sinimulang i-record si Joven na pinapahirapan ni Pakito. Nagsisimula silang makakuha ng higit sa 33,000 na mga manunood at maraming mga subscribers, habang ang mga komento ay lahat ay tila laban kay Pakito at sa kanyang pambubuli. Patuloy siyang pinapahirapan, ngunit nagulat si Sherwin, sa halip na umatras, si Joven ay naghahanda para sa isang labanan. Nagalit dito si Pakito, na nagpapakita ng kanyang malalaking muscles at mga tato hanggang para takutin si Joven, na nanginginig na parang maliit na bata habang iniisip ang mga galaw na nakita niya sa mga pelikula at umaasa na gagana ang mga ito. Sinimulan ni Pakito na pagtawanan ng ina ni Joven at ang kanyang sakit na ikinagalit niya, at nagmamadali siyang sumugod upang patumbahin si Pakito sa lupa. Ngunit hindi nakakagulat, nananatiling nakatayo si Pakito dahil may malaking pagkakaiba sa timbang sa pagitan nila. Pasimpleng tumawa si Pakito at hinawakan si Joven bago siya ibinagsak sa lupa, at napabuga ng hangin mula sa kanya. Iniisip ni Joven kung paanong ang pakikipaglaban sa isang tao sa kanyang sariling laki ay napakadali, kumpara sa pakikipaglaban sa isang taong mas malaki at mas malakas. Nang maisip niyang tapos na ang kanyang pagpapahirap, tumingin si Pakito sa kanya at sinabi sa kanya na hindi pa siya tapos.
Itinaas niya ang kanyang mga kamao upang hampasin pa siya, nang sabihin sa kanila ng isang lalaking pula ang buhok na tumahimik sila habang sinusubukan niyang matulog. Agad na lumingon si Pakito na galit at sinabihan ang lalaki na tumahimik bago siya mapahirapan din. Ngunit itinaas lamang ng lalaki ang kanyang ulo, at lumabas na ang redhead ay si Greg na isang sumisikat na MMA star. Sobrang natakot dito si Pakito, na nagsimulang kumilos na parang duwag at humingi ng paumanhin sa pagsigaw at lumabas ng silid-aralan habang nakahiga si Joven sa sahig. Noong gabing iyon, nire-recharge ni Pakito ang kanyang telepono, natutuwa na nalobat ang kanyang baterya sa napakaswerteng sandali, ngunit sa sandaling mag-on ang kanyang telepono, siya ay hinarap ng mga tanong tungkol sa kung peke ba ang giveaway habang tinitingnan niya na ang buong laban ay na-upload sa YouTube. Naliligo si Joven at tinitigan ang kanyang gwapong mukha sa salamin, masaya na siya ang nangibabaw kay Pakito dahil sa ngayon ay trending sila sa bawat social media platform, at sa pangkalahatan ay nakikiramay ang mga tao sa kanya. Sinubukan ni Pakito na gumawa ng video ng paghingi ng tawad na sinasabing pagkakamali ang lahat, ngunit sa huli ay mali ang pagkaka-edit nito at kasama ang bahagi kung saan ngumingiti siya at pinag-uusapan kung gaano kawalang isip ang kanyang mga manonood upang maniwala sa kanya. Iyon ay halos ang katapusan ng karera para sa kanya habang sinusubukan niyang bumalik sa pamamagitan ng paggawa ng mga video, pagbibigay ng donasyon sa mga magsasaka, paggawa ng higit pang mga giveaway, at sinusubukan ang lahat upang mabawi ang kanyang mga tagasunod. Ngunit walang gumagana, at ang kanyang mga tagasunod ay patuloy na bumababa. Malapit na siyang magkaroon ng mas mababa sa 200,000 subscribers habang mayroon siyang 700,000 dati, at naging ganap na nawawala na sa social media. Samantala, sumikat ang channel ni Joven, at nakakuha siya ng 100,000 subscribers sa lalong madaling panahon na may 2 video lang sa channel. Isang araw, sinabi sa kanya ni Sherwan na kailangan niyang magtagal sa isang laban ng higit sa 3 minuto dahil doon sila makakapaglagay ng mga ads sa video, at kumita ng mas maraming pera mula rito. Ang problema ay hindi marunong lumaban si Joven, kaya noong gabing iyon ay umuwi siya at nagsimulang maghanap tungkol sa iba't ibang martial arts nang napadpad siya sa isang channel na walang subscriber ngunit napakaraming video. Wala siyang ideya kung bakit may gagawa ng mga video nang walang manonood, ngunit pinapanood niya ang isa sa mga ito kung saan ang kakaibang lalaking nagngangalang Samuel ay nagsusuot ng maskara ng manok at nagtuturo sa kanya ng ilan sa mga pangunahing kaalaman sa pakikipaglaban. Hindi na niya ito masyadong inisip at natulog ulit, at kinabukasan ay huminto siya sa kanyang part-time na trabaho para mas mag-focus sa kanyang channel. Nang marinig ang balitang ito, lumapit si Bianca sa kanya at hiningi ang numero ng kanyang telepono dahil gusto niyang makipag-ugnayan parents sa kanya. Si Joven ay nagulat sa kanyang sarili, dahil hindi siya makapaniwala na isang kasing ganda niya ang gustong makipag-usap sa kanya. Kinaumagahan, bumalik siya sa paaralan, ngunit ang buong atensyon niya ay nasa kanyang telepono habang ka-text niya si Bianca na may weird na ngiti sa kanyang mukha. Lumapit si Sherwan sa kanyang upuan at nagtanong kung ano ang nangyayari sa kanya, at kung natutunan niya kung paano lumaban ng mas mahusay. Sumagot si Joven na sinusubukan niyang matuto, ngunit hindi ganoon kadali. Biglang nilapitan sila ni Rose at tinanong kung gusto nilang mag-stream ng magkasama. Natigilan sina Joven at Sherwan nang marinig ito, at nagsimulang mapaisip sa pagkakataon. Ngunit tinanong ni Joven kung bakit gusto niyang mag-stream sa kanila dahil siya ay dapat na kaibigan ni Pakito. Agad siyang nagpalit ng mga team at sinabi sa kanila na galit siya kay Pakito, at gusto ng kanyang mga manonood na makita si Joven sa channel. Habang sila ay masaya tungkol sa kanilang bagong nahanap na paggalang, pumasok si Pakito sa silid na puno ng galit dahil si Joven ang sum-iris sa kanyang channel at sa kanyang buhay. Biglang nag-flash sa harap ni Joven ang payo na ibinigay ng nakamaskara ng manok at naalala niya na ang galit na kalaban ang pinakamadaling harapin. Inalis ni Pakito ang kanyang kamiseta, handa na para sa isang labanan, habang si Joven ay masyadong natatakot na kumilos. Galit na humahampas sa kanya si Pakito ngunit hindi ito tumatama, na lalong ikinagalit niya. Inihanda niya ang kanyang mga kamao para sa isa pang strike ngunit nagpa siya si Joven na harapin siya ng diretso. Sa kabutihang palad, agad na sinimula ni Sherwan na i-record ang buong laban at pinagtatawanan si Joven sa pagsasabing mas mabilis ang kanyang kamera kaysa sa mga suntok ni Pakito. Huminto si Pakito sa huling sandali ngunit nagbabantang maghihiganti siya balang araw.
Kinabukasan, naghihintay si Joven kay Sherwin malapit sa isang parke para pag-usapan kung paano pagbutihin ang kanilang channel, nang may mag-asawang dumaan sa kanya at sinabi sa kanya na sila ay napakalaking tagahanga. Nagsimulang maging maganda ang pakiramdam ni Joven tungkol dito, ngunit tuluyan na nilang ninanakawan si Joven ng lahat ng mayroon siya. Dumating si Sherwin sa huling sandali upang tumulong, ngunit nakatulog sa isang suntok habang kinukuha ng lalaki ang telepono ni Joven at dinadala ito sa kanya. Napagtanto ni Joven na hindi niya ito maaaring pabayaan dahil mayroon itong impormasyon sa pakikipag-ugnayan kay Bianca, at si Sherwin ay nagpumilit sa kanya upang labanan ang bully habang ang mga manonood ay nangangati para sa isa pang video. Inalis ni Joven ang kanyang cap at hoodie at inanunsyo na lalaban siya, at mananalo laban sa lalaking magnanakaw. Sinusundan niya ang lalaki pabalik sa isang karaoke bar kung saan siya nagre-relax kasama ang kanyang kasintahan, at pagkatapos mangolekta ng kanyang lakas ng loob, sinabi niya sa lalaki na ibalik ang kanyang telepono sa kanya dahil mayroon siyang napakahalagang bagay dito. Sinabihan siya ng lalaki na huwag nang umasa bago niya siya inatake, ngunit nire-record ni Sherwin ang lahat, at alam ni Joven na ito ay napakagandang pagkakataon para pakawalin pa. Nagsimulang maalala ni Joven ang chicken mask, at kung paano niya sinabi na dapat nilang malaman muna ang nangingibabaw na braso ng kanilang kalaban. Napagtanto ni Joven na dapat ay kanang kamay ang lalaki dahil hawak niya ang mic sa kamay na iyon. Kung ang kalaban ay kanang kamay, lumipat sa kanilang kaliwang bahagi, na nagpapahirap sa kanila na abutin ng isang suntok. Napatayo ang lalaki habang nakatingin kay Joven na mukhang handang makipaglaban. Sinabi niya kay Joven na baka hindi na siya makalakad pabalik kapag tapos na siya sa kanya, kaya mas mabuti pang tumakas siya. Ngunit mahinahon na naalala ni Joven ang matatalinong salita ng taong manok, na nagsabi sa kanya na tumayo sa paraang may sagabal sa kaliwang bahagi, pinipilit itong gamitin lamang ang kanilang kanang kamay, na mas madaling maharangan. Ang lalaki ay tumalon para sa isang pag-atake, habang naaalala ni Joven na ang mga normal na tao ay gumagalaw ng kanilang mga balikat habang sumusuntok na nagbibigay sa kanya ng sapat na oras upang mag-react, at itinulak niya ang kanyang ulo sa suntok na literal na nakaharang sa kanyang mukha. Ikinagulat nito ang lahat dahil kahit na nataman ng buong lakas, si Joven ay halos hindi naapektuhan nito. Ito ay dahil ang suntok ay nasa pinakamalakas kapag ito ay pinalawig sa kanyang buong potensyal, ngunit kung sa huli kapag ilipat ang ulo sa suntok, pinipigilan ito mula sa pagbuo ng mas maraming lakas. Sa ganitong paraan, maaari siyang matamaan sa mukha ng hindi talaga nataman or nakakaramdam ng sakit. Hindi makapaniwala si Sherwin dahil sa tingin niya ay hindi man lang nagdedepensa si Joven, at basta na lang naaatake habang iniisip ng mga manunood kung nawala na ba sa isip si Joven. Si Joven, gayunpaman, ay may diskarte habang natatandaan niyang sinabihan siya ng chicken mask na itago ang baba at ay headbutt ang kamao. Naasar ang lalaki sa sarili niyang kawalan ng kakayahan at naghagis ng isa pang malakas na suntok ngunit huli na si Joven para mag-react ng isang headbutt. Ngunit sa kanyang pagtataka, bahagya siyang gumagalaw sa daan at sumabli ang suntok. Ito ay nagpapaalala sa kanya sa taong manok na nagsasabing hindi posible para sa isang normal na tao na mag-react ng perpekto sa bawat suntok ngunit hindi rin posible para sa isang normal na tao na tamaan ang bawat solong punch. Kung ang target ay madalas na gumagalaw sa paligid, ang pamamaraan na ito ay kilala bilang webang na kadalasang ginagamit sa boxing upang iwasan ang mga suntok ng random, at ginagawang mas mahirap para sa kalaban na makatama ng malinis na shot. Lalong nagalit ang lalaki at binibigyang daan ang kanyang mga emosyon, nanununtok ng husto sa bawat sandali na posible habang si Joven ay yumuyuko lamang at umiindayog upang iwasan ang karamihan sa mga suntok na ginagawang ang lalaki ay mukhang isang ganap na kabiguan kahit na ang mga manonood ay hindi alam kung ano ang nangyayari at kung ang lahat ng ito ay scripted. Sa wakas ay nakatama na ang lalaki, ngunit muli ay hinarang ni Joven ang suntok gamit ang kanyang mukha na ikinagulat ng lalaki. Habang hinihingi niya muli ang kanyang telepono, sinisigawan niya ang lalaki na kailangan niyang i-text si Bianca ngunit hindi alam ng lalaki kung ano ang pinagsasabi niya at nagpatuloy ang laban. Sinimulan niyang harangan muli ang mga kamao gamit ang kanyang noo, habang si Sherwin ay walang ideya kung paano siya tinamaan ng maraming beses. Maging ang lalaki ay nalilito dahil hindi niya maintindihan kung bakit hindi man lang sinusubukang umiwas ni Joven. Si Joven naman ay sobrang walang isip sa hindi niya panonood ng iba pang video, dahil ang tanging napanood niyang video ay depensa lang at kung paano haharangin ang mga suntok, ibig sabihin wala na siyang ideya kung ano ang gagawin pagkatapos nito.
Nakatayo siya doon na umiiyak na hindi alam kung ano ang gagawin, habang napagtanto ni Sherwin na masama ito para sa mga manunood. Ang Pakito fight ay mabilis at conclusive na may explosive action, samantalang ang laban na ito ay kinakaladkad palabas ng napakatagal habang walang nangyayari maliban sa mga suntok ng lalaki at natatamaan si Joven sa mukha. Napagtanto niya na maaaring mawalan sila ng mga manunood dahil sa patuloy na pag-uulit ng parehong mga galaw, at iniisip kung dapat ba siyang makialam sa pagitan nila at itigil ang laban bago sila mawalan ng masyadong maraming manunood. Ititigil na sana niya ang stream nang biglang may pamilyar na pangalan sa chat na Greg ang pangalan. Ito ang taong mapula ang ulo na nag-aaral sa klase ni Joven, na patungo na sa pagiging isang MMA fighter superstar. Sinasabi niya sa chat na lahat sila ay mga walang isip na nag-iisip na si Joven ay natatalo sa kanyang laban, habang siya ay tumataya na siya ang huling taong makakatayo. Ang chat ay hindi talaga iniisip na siya ay tama, ngunit hindi tulad ng mga keyboard warriors alam ni Greg kung ano ang kanyang sinasabi at sinabi sa chat na kailangan nilang bigyang pansin ang mga kamao ng lalaki. Ayon sa kanya, hindi napagtanto ng lalaki ang dami ng pinsalang nagagawa niya sa kanyang sariling kamao sa lahat ng ito dahil sa adrenaline pumping sa kanya, ngunit sa sandaling mawala ang adrenaline ay magsisimula siyang makaramdam ng mataas na antas ng sakit. Pagkatapos napagtanto ng lalaki na namamaga ang kanyang mga kamao, at isang matinding sakit ang pumasok sa kanyang buong katawan habang nagsisimula siyang gamulong-gulong sa sahig, habang si Joven ay nanunood na hindi makapaniwala. Pagkatapos ng laban, lumabas sila kung saan napagtanto ni Sherwin na ang mga bayarin sa ospital ni Joven ay maaaring mabayaran sa lahat ng perang kinita nila mula sa stream na ito, ngunit iniisip niya ito bilang isang pamumuhunan, dahil nakakuha din sila ng maraming mga bagong tagasunod. Sa kabutihang palad, nakuha ni Joven ang kanyang telepono at nagsimulang mag-text kay Bianca, habang tinitigil ni Sherwin ang stream. Sa linggong iyon lamang, nakakuha sila ng 1,000,000 views sa kanilang channel, at kahit na mayroon lang silang 4 na video, nakakuha sila ng mahigit 25,000,000 views sa channel sa kabuuan. Pagkalipas ng ilang araw, sa wakas ay natanggap nila ang kanilang unang sahod na humigit kumulang $10,000. Tuwang-tuwa sila dito, habang iniisip ni Joven kung paano nila kailangan pang mag-stream, ngunit sinabi sa kanya ni Sherwin na maswerte lang sila dahil hindi sila monetize. Si Joven, ang hindi marunong bumasa at sumulat, ay hindi alam kung ano ang ibig sabihin ng demonetization, kaya ipinaliwanag ni Sherwin na ang berdeng marka ay nangangahulugan na ang kreator ng YouTube ay masaya at sila ay mababayaran, ngunit kung ang dilaw na marka ay dumating sa isang video, na kadalasang nangyayari kapag masyadong maraming karahasan ang mga contents, nangangahulugan ito na na-demonetize ang video at wala silang kikitain mula rito. Habang nag-uusap sila, bigla nilang napansin ang babae mula sa classroom nila, na nag-stream at nagpapakyut sa live niya. Bigla niyang napansin sina Sherwin at Joven, at agad niyang sinubukang dalhin ang mga ito sa kanyang stream para nakawin ang kanilang mga manunood. Ang mga lalaki ay nagsimulang tumakas mula sa babaeng ito, at sa wakas ay nakakaalis na sa oras na lumubog ang araw. Habang naglalakad sila sa isang tindahan, napansin ni Joven ang isang magandang tracksuit na ibinebenta, ngunit ang halaga para sa item ay $500. Nagulat siya nang makitang may bibili ng bagay na ito, ngunit napansin niyang nakabili na ng isa si Sherwin para sa kanyang sarili at hinikayat niya si Joven na kumuha din ito. Biglang napagtanto ni Joven na kahit gaano pa kalaki ang kinikita niya, hindi niya alam kung paano ito gagastusin. Aalis na sana siya ng shop nang i-text siya ni Bianca at anyayahan siyang makipag-date na ikinatuwa niya kaya bumili siya ng tracksuit para lang magmukhang cool. Kinaumagahan, naghanda siya sa park na nakasuot ng suit at hinihintay siya habang papasok ang ilang mukhang artistang streamer, at sinimulang pakiligin ang lahat ng babae sa lugar. Biglang napansin ng aktor si Bianca at sinubukan niyang hingin ang kanyang numero, ngunit tinanggihan niya ito at lumapit kay Joven. Napagtanto ni Joven na hindi niya crush ang lalaki, habang si Bianca ay mukhang masaya dahil pareho silang nakasuot ng parehong suit. Iniisip ni Joven kung paanong laging may order at ang mahina ay napipilitang yumukod sa malakas. Lagi siyang napipilitang yumuko kay Pakito dahil sa lakas nito. Paikot-ikot ang mga bagay-bagay, at napilitan si Pakito na yumuko kay Greg para hindi pahirapan. Palagi niyang hinahangaan si Greg ngunit alam din niyang hinding-hindi siya matutulad sa kanya, dahil siya ay matangkad at matipuno kumpara sa kanyang payat na katawan na walang muscles.
Tila hindi iniisip ni Bianca na makasama ang isang katulad niya, na dahilan upang mangarap siya tungkol sa hinaharap na kasama niya, ngunit ibinalik niya ito sa realidad, at umupo sila para kumain. Sinubukan ni Bianca na mag-initiate ng usapan, pero dito tuluyang nabalisa si Joven dahil hindi naman talaga siya nakakausap ng babae noon. Si Bianca ay patuloy na nagsisikap, ngunit napagtanto na wala itong silbi habang siya ay bumangon at naghahanda na umalis na sinasabing si Joven ay talagang nakikipag-usap sa mga text ngunit hindi sa personal. Bago siya makaalis, humingi ng paumanhin si Joven at tapat na sinabi sa kanya na hindi pa siya nakikipag-date sa isang babae, at ginugugol ang halos buong araw niya sa kanyang tahanan sa panonood ng YouTube. Isa pa, hindi niya talaga siya kayang tingnan sa mukha ng hindi kinakabahan dahil napakaganda niya. Mukhang binago nito ang isip ni Bianca nang makita niyang maganda ang kanyang katapatan, at nagpatuloy ang date. Bumalik sila sa labas dahil mukhang magiging maganda ang araw para kay Joven, hanggang sasabihin sa kanya ni Bianca na kailangan niyang makilala ang isang lalaki na kaibigan niya noong grade school. Hindi ito masyadong iniisip ni Joven, ngunit sinabi ni Bianca na ang lalaki ay talagang kaklase ni Joven at maaaring magkakilala sila. Nagulat dito si Joven, at tinanong niya kung sino ang tinutukoy niya. Masayang sinabi ni Bianca na Greg ang pangalan ng lalaki. Ito ay literal na nagpagulat kay Joven dahil hindi siya makapaniwala na kaibigan niya si Greg, dahil nangangahulugan ito na walang pagkakataon para sa kanya. Nagsisimula siyang mag-isip tungkol sa kung paano siya nagkakagusto sa MMA superstar, ngunit binalik siya ni Bianca sa realidad. Nagsisinungaling si Joven at sinabing mabuting kaibigan niya si Greg, na nagpapasaya sa kanya, ngunit sa kanyang takot, naglakad si Greg papunta sa kanila habang nakasuot ng parehong suit. Masayang nakilala siya ni Bianca, at sinabi sa kanya na ngayon lang niya nalaman na magkaibigan sila ni Joven. Naiinis na nakatingin si Greg kay Joven, habang iniisip ni Joven ang mga mangyayari ngayon. Hindi makapaniwala si Joven na sinabi niyang mabuti siyang kaibigan ni Greg ngayon lang. Iniisip niya kung paano ang mga talunan na tulad niya ay may hindi nakasulat na panuntunan na huwag magpanggap na maging mabuting kaibigan sa sinuman. Sinira ni Joven ang panuntunang iyon para magpakitang gilas kay Bianca at ngayon ay nagsisisi na siya. Handa niyang harapin ang parusa dahil sa paglabag sa isang mahalagang tuntunin, at naniniwala na dito siya mahihiwalay kay Bianca. Gayunpaman, wala talagang pakialam si Greg na tawagin siyang kaibigan dahil magkaklase sila. Nagtataka si Joven kung ano ang nangyayari dahil kahit kailan ay hindi pa niya nakakausap si Greg sa paaralan, at hindi pa niya alam ang pangalan nito ngunit alam niyang may YouTube channel si Joven at sinabi niya na matching outfit sila. Nagtataka si Joven kung bakit ang bait-bait ni Greg sa kanya, pero ang malaman niyang magkaibigan sila ay naging maganda sa pakiramdam niya. Namasyal ang tatlo pagkatapos noon, at naniniwala si Joven na kung sino man ang tatanungin nila kung sino ang nobyo ng dalaga ay sasabihin ng lahat na si Greg iyon. Sa tingin niya ay siguradong third wheel siya, at kahit na bumaba siya sa likod ay tila walang makakapansin. Sinabi ni Joven kina Greg at Bianca na kailangan na niyang umuwi dahil masakit ang kanyang paa. Kusa siyang lumalayo na parang nahihirapang maglakad, dahil kung mananatili siya sa piling ng dalawang kaakit-akit na tao ng mas matagal kaysa rito ay masasawi siya sa pagkamuhi sa sarili. Mukhang hindi natutuwa si Bianca na mabilis siyang umalis, at mukhang napagtanto niya na nagsisinungaling si Joven. Gayunpaman, wala sa kanila ang nakakaalam na nasa malapit si Sherwan na kinukunan ang buong bagay gamit ang kanyang setup ng camera. Nagulat si Joven nang mapansin siya, ngunit sinakal siya ni Sherwan para pigilan siyang sumigaw at palalahin ang mga bagay-bagay. Ipinaliwanag niya na sinusundan lang siya nito dahil nag-aalala siya. Tinuturuan niya si Joven tungkol sa kalunos-lunos na palusot na ginawa niya kanina, at tinanong kung bakit siya nababalisa kapag ang mga bagay ay nangyayari ng maayos para sa kanya. Sinubukan ni Joven na palayain ang kanyang sarili mula sa kanyang mga hawak, at sinabihan siyang subukang makipag-ugnay kina Bianca at Greg kung sa tingin niya ay kaya niya, at pagkatapos ay ini-headbutt siya. Sumigaw si Joven na mas alam niya kaysa sa iba na si Bianca ay malayo sa kanyang pangarap. Nagpanggap si Sherwan bilang isang matalino, at sinabi na ang pag-ibig ay parang isang fighting tournament kung saan maraming lalaki ang nakikipagkompetensya para sa atensyon ng isang babae. Tinanong niya si Joven kung sumusuko na ba siya dahil lang sa isang kalaban na mas malakas sa kanya ang nagpakita.
Maamong sinagot ni Joven na hindi siya matatalo kung hindi siya maglalaro, at hinawakan ni Sherwin ang kanyang kwelyo. Sinabi sa kanya ang kwento ng isang sikat na basketball coach sa buong mundo na nag-udyok sa kanyang mga manlalaro noong malapit na silang sumuko. Sinabi sa kanila ng coach na kung susuko sila, natalo na sila agad sa laro, at tinanong ni Sherwin si Joven kung gusto niya talagang sumuko ngayon. Ipinaalala niya sa kanya na si Bianca ang nagyaya sa kanya na lumabas at bumili ng kape para sa kanya. Sinabi ni Sherwin na bakit may gumastos ng pera sa isang taluna na tulad niya kung hindi sila interesado sa kanya noong una. Ipinaalala niya kay Joven kung gaano kalungkot ang hitsura ni Bianca nang siya ay umalis, at nagtanong kung gusto pa niyang sumuko. Napaluha si Joven sa narinig at niyakap si Sherwin, nagpasalamat sa pagmulat ng kanyang mga mata. Mahusay na kumilos si Sherwin na sinasabi sa kanya na para sa mga ito ang mga kaibigan, at pinaalis si Joven para umamin kay Bianca. Habang kumpiyansa si Joven kay Bianca, ipinakita ni Sherwin ang kanyang tunay na kulay at inilabas ang setup ng camera nang wala saan. Plano niyang i-record ang pag-amin ni Joven sa kanyang crush at ma-reject dahil siguradong makakakuha sila ng maraming views. Gayunpaman, nakita niya ang isang tao sa daan at napatigil sa kanyang mga track. Sa kabilang banda, naabutan ni Joven si Bianca, na nagtanong sa kanya kung maayos na ang kanyang paa. Sinabi ni Joven sa kanya na maayos na ito, ngunit tinanong siya ni Greg kung gusto niyang ipasuri ang kanyang paa sa isang propesyonal. Nataranta si Joven sa narinig, pero biglang tumayo si Greg at umalis. Lalong naguguluhan ngayon si Joven, ngunit ipinaliwanag ni Bianca na may laban si Greg sa susunod na linggo, kaya kailangan niyang bumalik sa pagsasanay. Gamaan ang pakiramdam ni Joven na hindi nakikipag-date si Bianca kay Greg, at binati niya ito ng magandang kapalaran para sa kanyang susunod na laban. Tumalikod si Greg at sinabi sa kanya na siya ay isang mahusay na manlalaban, at sinasabing tiningnan niya ang kanyang channel sa YouTube. Alam ni Greg na si Joven ay kumilos upang harangin ang mga suntok ng maaga sa kanyang huling video, upang hindi siya masaktan, at itinanong kung hindi niya sinasadya ang susunod na galaw pagkatapos noon. Naguguluhan ngayon si Joven dahil hindi na niya maintindihan kung ano ang sumunod na hakbang. Anyway, nagpa siya si Greg na umalis, sinabi na hihintayin niya ang kanyang susunod na video. Biglang napagtanto ni Joven na hindi lang siya ang nanonood ng channel ng Chicken Mask. Pagkatapos nito, umupo siya para kausapin si Bianca, pero namumula siya ng sobra para masabi ang kahit ano ng malinaw. Siya ay nababalisa at nagsimulang kuskusin ang kanyang pantalon, nakakakuha ng sapat na friction upang maglabas ng usok mula sa mga ito. Sa wakas ay nakakuha siya ng sapat na lakas ng loob, at tinanong si Bianca kung ano ang kanyang ideal type. Namula siya sa narinig at kinakabahang sinabing mas gusto niya ang isang tapat na tao. Nakaramdam si Joven ng pag-asa at nagpas siyang ipagtapat ang kanyang nararamdaman sa kanya ng matapat, ngunit habang sinusubukan niyang sabihin sa kanya na siya ang kanyang ideal type, napansin niyang nagtatago si Sherwin sa mga palumpong at hinayla siya palabas. Sinimulan siyang turuan ng leksyon ni Joven para sa pag-set up sa kanya para lamang mag-record ng video, ngunit laking gulat niya nang makitang pasa at namamagana ang mukha ni Sherwin, at pagkatapos ay nagpakita sa likuran niya ang matayog na figure ni Paquito, na narito para sa kanyang paghihiganti. Sinubukan ni Bianca na harapin sila, ngunit hiniling lamang ni Joven na lumayo siya rito. Sinabi ni Paquito na wala na siyang mapupuntahan at bigla niyang hinawakan ang kanyang kwelyo, tinawag siyang pakipot dahil sa hindi niya pagbabahagi ng kanyang numero sa kanya kanina. Nagalit si Joven, ngunit naalala niya ang mga aral ni Chicken Mask na huwag hayaang kontrolin siya ng kanyang emosyon habang nakikipaglaban. Tinutuya niya si Paquito, tinatanong siya kung gusto niyang maging talunan muli. Gumagana ito sa bully, at sinusugod niya si Joven, na iniunat ang kanyang noo upang mapigil ang suntok ng ligtas. Gayunpaman, ang tumama sa kanya ay isang malakas na uppercut mula kay Paquito, na nakita na ang kanyang video at natutunan ang kanyang estilo ng pakikipaglaban. Nawalan ng balanse si Joven, at sinumpa ang sarili sa paulit-ulit na paggamit ng parehong pamamaraan na parang walang isip. Nanghihinayang siyang hindi pinanood ang iba pang mga video, at iniisip kung ano ang susunod na hakbang na sinasabi ni Greg. Galit na nakatingin si Paquito sa kanya, ngunit ang isipan ni Joven ay blanko na, at nawalan siya ng malay sa maikling sandaling iyon. Naalala niya kung paano siya namuhay ng tahimik bilang isang batang binubuli, ngunit nagbago ang kanyang ugali nang magsimula siyang kumita sa YouTube.
Siya ay sobrang kumpiyansa dahil lamang sa natutunan niya ang isang diskarte sa isang labanan, at ipinakita ang kanyang mukha sa mundo dahil iyon ay kikita siya ng mas maraming pera. Gayunpaman, pagkatapos kumita ng pera, siya ay naging kampante at nagsimulang tumuon sa pag-aaral na lumaban, at iyon ay naging dahilan upang siya ay muling maging talunan. Nagsimulang umulan, at si Joven ay nasa lupa na napapalibutan ni Paquito at ng kanyang mga kaibigan. Siya ay napahirapan ng husto, at maaari lamang siyang magmakaawa kay Paquito na pauwiin siya. Mahigpit na hinawakan ng kanyang mga kaibigan si Bianca, at nakiusap si Joven kay Paquito na pakawalan man lang siya. Akala niya ay wala lang ang pagpalo dahil mabilis maghilom ang mga sugat, ngunit sa pagkakataong ito ay pakiramdam niya ay hindi na mapupuno ang emosyonal na peklat na natamo niya nang mapahiya siya sa harap ni Bianca. Sinaktan siya ni Paquito, ngunit determinado si Joven na tiyaking makakauwi si Bianca nang ligtas anuman ang mangyari. Lumuhad siya at humingi ng tawad kay Paquito, na nagsasabing walang sinseridad ang kanyang paghingi ng tawad. Sinabihan niya si Joven na tanggalin ang kanyang pantalon at humingi ng paumanhin muli, iyon din sa harap ng lahat ng kanyang mga manunood. Pinipilit si Sherwin ng mga kaibigan ni Paquito na mag-shoot ng live stream para sa kanilang channel bilang si Joven habang siya ay napapahiya, at maaari lamang siyang humingi ng tawad sa kanyang kaibigan habang umiiyak. Sinabihan siya ni Paquito na tanggalin ang kanyang pantalon at humingi ng tawad, at pagkatapos ay pakakawalan niya siya. Tapos biglang, sinampal ni Bianca ang bully, at naasar ito sa kanya. Sinabihan niya si Sherwin na ituro ang kamera palayo dahil kahit siya ay hindi makakasuntok ng isang babae sa isang live stream. Bago niya magawa iyon, tumayo si Joven at ibinaba ang kanyang pantalon dahil ito lang ang paraan para mailigtas niya ang babaeng mahal niya. Inalis niya ang lahat maliban sa kanyang suot panloob, at sinabihan si Paquito na pakawalan si Bianca. Tinatawanan niya si Joven na talagang nag-alis ng suot para humingi ng tawad, at sa tingin niya ay tapos na ang kanyang career bilang YouTuber. Ngayon ay hinihiling niya sa kanya na ipadala ang lahat ng kanyang mga subscriber sa kanyang channel at isara ang kanyang account. Ngunit si Joven ay gagawa ng isang huling gawa ng paghihiganti. Biglang napapikit si Bianca, at kahit si Paquito ay kinakabahang pinatigil si Joven dahil aalisin ito pati ang kanyang salawal. Ngayon alam na niya na maaaring ibig sabihin nito ay hindi na muling titingin sa kanya si Bianca. Ngunit sa paggawa nito ay maaari niyang gawing permanenteng IBAN ang account ni Paquito mula sa YouTube, at iyon ang kanyang huling aksyon ng pagtutol. Gayunpaman, nang malapit na niyang hilahin ang kanyang damit na panloob pababa, biglang nagpakita si Greg sa likuran niya at hinayla sila pabalik, binuhat si Joven kasama nila. Sinabi niya sa kanya na panatilihin ang mga ito, at sinabi na siya ay sumugod dito dahil nakita niya ang livestream ni Paquito. Pagkatapos ay mahinahong lumakad si Greg patungo sa mga bully, at sumugod sa harap ng isa sa kanila ng isang suntok. Hinampon niya ang isang lalaki ng isang combo punch at pagkatapos ay pinatumba siya. Ang susunod na lalaki ay natatamaan din ng sunod-sunod na suntok, at sa wakas ito na ang turn ni Paquito. Sinubukan niyang humingi ng paumanhin at sinabi na hindi pagkakaunawaan lang iyon, ngunit pinatumba siya ni Greg sa isang hampas lang. Tinanong niya si Bianca kung ayos lang siya, at sumagot siya na okay lang siya, at si Joven ang dapat nilang alalahanin. Nakaluhod si Joven at nakasubsob ang ulo dahil nahihiya siyang humarap kahit kanino. Inilayo ni Greg si Bianca, at nang subukan niyang abutin si Joven, sinabi niya sa kanya na kailangan niyang mapag-isa ngayon. Paulit-ulit na nakatingin sa kanya ni Bianca habang naglalakad palayo, ngunit nananatili kay Joven ang kalungkutan at kahihiyan. Iniisip niya kung kailan siya naging talunan. Naalala niya ang panahon na normal lang siyang estudyante, hanggang sa makilala niya si Paquito at sinugod ito ng walang dahilan. Iyon ang simula ng kanyang malaimpyernong buhay paaralan. Masyado siyang natakot na tumingin sa mata ng sinuman, nagsalita ng mahina kaya walang nakakarinig sa kanya, at lumala ang kanyang poster habang patuloy siyang yumuko sa harap ng lahat. Sa wakas ay tumigil ang ulan, at si Joven ay nakaluhod pa rin. Humingi ng tawad si Sherwin sa kanya, ngunit naiiyak lang siya sa sarili niyang kahinaan. Di nagtagal pagkatapos nito, bumalik si Paquito sa kanyang channel sa YouTube, na sinasabi sa mga tao na mayroon siyang bagong modelo upang aliwin sila. Ang modelong iyon ay walang iba kundi si Sherwin, na nakasuot ng parehong clown makeup na minsang isinuot ni Joven. Nagtataka siya kung nasaan na si Joven dahil ilang araw na ang lumipas mula noong huli siyang pumasok sa paaralan, habang si Sherwin naman ay walang isip at nakikipagtulungan kay Paquito.
Ang gusto lang niyang gawin ay humingi ng tawad kay Joven kapag nakita niya itong muli. Sinubukan din siyang tawagan ni Bianca ng paulit-ulit ngunit hindi man lang sinasagot ni Joven ang kanyang mga tawag. Siya ay umiiyak sa kanyang bahay na nagnanais na mawala sa mukha ng mundo. Gayunpaman, hindi iyon ang ginagawa niya. Nanunood siya sa YouTube channel ng Chicken Mask at natutong lumaban. Nagsasanay siya hanggang sa magsimulang umagos ang pawis sa kanyang buong katawan, at pinapanood ang Chicken Mask na nagsasabi na ang lahat ng mga motivational speaker at self-help na libro ay walang silbi. Ang tunay na pagnanais na magbago at maging mas malakas ay nagmumula sa loob ng isang tao at hindi sa labas. Nang marinig ito, muling nagsimulang mag-push up si Joven, na ginagawang determinasyon ang kanyang galit na nagtutulak sa kanya pasulong. Siya ay handa na magsanay ng husto hanggat kailangan niya upang maging isang malakas na manlalaban. Handa siyang maglaan ng isang buong buwan para kumpletuhin ang lahat ng mga tutorial sa pakikipaglaban ng Chicken Mask at maging isang invincible warrior. Bumalik sa paaralan, binubuli si Sherwin ni Pakito sa kanyang livestream, at handang bayaran siya ng kanyang mga manonood kung mapapaalis niyang salawal si Sherwin. Tinawag ni Pakito si Joven, nagtatanong kung iiwan niya ang kanyang kaibigan upang tiisin ang lahat ng pang-aapi na ito ng mag-isa. Sa kabila nito, nang may luha sa kanyang mga mata, hiniling ni Sherwin kay Joven na huwag pumasok sa paaralan at manatili sa bahay. Gayunpaman, pinapanood ni Joven ang livestream na nakatayo sa likuran niya. Tumawa si Pakito at sinabing hinihintay niya siya, ngunit inihagis lang ni Joven ang kanyang telepono kay Sherwin at lumakad para harapin ang bully. Walang naiintindihan si Sherwin kahit na nakikita niyang naka-on ang live streaming, at sinabi sa kanya ni Joven na huminto sa pag-arte na parang tulale at hawakan ng maayos ang camera. Tinitigan niya si Pakito sa mata, at idineklara na ang nagbabalik na video ng kanyang channel ay tinatawag na kung paano labanan at talunin ang isang ordinaryong tao. Isang araw bago ito nangyari, binabati ni Sherwin si Rose sa pag-hit ng 100,000 subscribers sa kanyang channel. Kaagad pagkatapos noon, nagsimulang mag-rant si Sherwin kung paanong isang buwan na ang nakalipas mula nang biglang nawala ang walang modo na si Joven. Sabi niya, sobra na para sa isang tol-una na tulad niya ang biglang sumikat at pagkatapos ay ipahiya sa harap ng mundo. Tinanong ni Rose si Sherwin kung kaibigan niya si Joven, at sumagot siya na hinding-hindi niya maaaring maging kaibigan ang isang tol-unan. Nang biglang lumapit si Pakito doon at inilagay ang kamay sa balikat niya. Hiniling sa kanya ni Pakito na ulitin ang sinabi niya tungkol kay Joven, at sumagot si Sherwin na kasosyo lang niya sa channel at maliban doon ay wala siyang pakialam sa kanya. Nang marinig ito, biglang sinaktan ni Pakito si Sherwin dahil sa pagiging traidor kahit kanino pa siya mapasama. Binigyan niya siya ng leksyon tungkol sa paglapit sa lahat na parang tol-unan, at tinawag pa siyang mas kaawa-awa kaysa kay Joven. Binigyan din siya ng masamang tingin ng mga natitira sa klase, at alam ni Sherwin na tama silang tawagin siyang isang walang silbing tol-unan. Umiiyak siya sa pag-iisip kung paanong hindi siya magaling sa anumang bagay, at ang paglapit sa mga makapangyarihan ay ang tanging paraan upang mabuhay siya ng walang kaibigan. Pansamantala, sinimulan ni Pakito ang kanyang livestream, at ganap na niyang pinagtibay ngayon ang kanyang larawan ng pagiging gangster na nagpalakas sa kanyang channel kaysa noong bago siya bumagsak. Sa kabilang banda, patuloy na bumababa ang channel viral hit ni Joven at Sherwin dahil wala silang naipost sa loob ng isang buwan. Nilapitan ni Pakito si Sherwin at sinabihan siyang dalhin si Joven sa paaralan kinabukasan, dahil kung magagawa niya iyon ay papayagan niya itong maging cameraman muli. Isinusumpa siya ni Sherwin sa kanyang isip ngunit tinatanggap pa rin ang pagkakataon. Handa siyang mabuhay kahit na ang ibig sabihin ay ibenta ang kaibigan niya para doon. Nang gabing iyon, tumakbo si Sherwin sa ospital kung saan na-admit ang nanay ni Joven, at pumasok sa kanyang silid upang tanungin siya kung nasaan si Joven. Nagulat ang nanay ni Joven na hindi pumapasok sa paaralan ang kanyang anak, kaya ibinigay niya kay Sherwin ang kanyang address, at lumiwanag ang mukha nito nang matanggap ito. Gayunpaman, habang sinasabi niya kay Sherwin na madalas siyang pinag-uusapan ni Joven at sinabing natutuwa siyang magkaroon ng isang kaibigan na tulad niya, siya ay nabalisa at nahulog ang address. Kinabukasan, pumunta siya sa paaralan na walang dala at sinaktan muli ni Pakito dahil sa pagkabigo sa kanyang misyon. Ipinakita ni Pakito ang kanyang nasaktan na mukha sa kanyang channel, at nagtanong kung bakit hindi niya dinala si Joven sa paaralan, at sumagot si Sherwin na sinubukan niyang tawagan siya ng isang oras ngunit walang tugon.
Patuloy siyang sinaktan ni Paquito dahil sa pagkadismaya sa kanyang mga manunood, at pagkatapos ay hiniling sa kanya na magpadala ng mensahe kay Joven na pumunta sa paaralan. Sinabihan niya si Joven na huwag pumasok sa paaralan dahil binabalak siya ni Paquito na saktan para makakuha ng maraming followers. Agad siyang sinuntok ni Paquito dahil sa ginawa nito, at patuloy na hinahampas hanggang sa hindi na siya makabangon. Hiniling ni Paquito kay Joven na pumunta sa paaralan kung gusto niyang iligtas ang kanyang kaibigan, ngunit umiiyak si Sherwin habang sinasabi niya kay Joven na huwag pumasok sa paaralan sa anumang halaga. Gayunpaman, nakatayo si Joven sa likuran niya habang pinapanood niya ito sa screen. Naiwang tulala si Sherwin sa mga nangyayari, ngunit inihagis sa kanya ni Joven ang kanyang telepono at sinabihan siyang bumalik sa kanyang trabaho bilang kanyang cameraman. Tinitigan niya si Paquito at idineklara na ito ang nagbabalik na video ng viral hit na pinamagatang kung paano lumaban at talunin ang isang ordinaryong tao. Isinusumpa ni Sherwin si Joven dahil sa pagiging walang isip na pumunta rito sa kabila ng babala, ngunit inilagay lang niya ang kanyang palad sa camera kung saan may nakasulat na mga tagubilin para kay Sherwin na tumutok sa kanya kapag sinabi niya ang kanyang catchphrase. Kinukutya siya ni Paquito dahil sa pagiging tulale at sinaktan siya, ngunit hinarang ito ni Joven gamit ang kanyang ulo para mapawalang bisa ang pinsala. Pinagtatawanan siya ni Paquito, ngunit si Joven ay nagsimulang gumalaw na parang boksingero bilang tugon. Naghagis ng uppercut si Paquito para atakihin siya, at habang hinihintay ni Joven na dumating ito, naalala niya ang kanyang pagsasanay sa nakalipas na buwan. Napanood niyang sinabi ni Chicken Mask na walang isip ang sinumang patuloy na gumagamit ng isang galaw, at naniniwala siyang direktang nakikipag-usap ito sa kanya. Siya ay naging sobrang kumpiyansa sa pamamagitan lamang ng pag-aaral ng isang galaw, at napahiya sa harap ni Bianca. Naisip ni Joven na hindi na niya kayang harapin muli si Bianca or ang kanyang mga subscribers, at nagsimulang umiyak sa kanyang kahinaan. Gayunpaman, hindi siya handa na sumuko at nagsimulang mag-aral sa pamamagitan ng panonood muli ng mga video ni Chicken Mask. Sinabi ni Chicken Mask na upang makabisado ang pamamaraan na kanyang ipapakita, sino man ay nangangailangan ng isang buwan ng matinding pagsasanay. Bago iyon, inihayag niya na mayroong tatlong mahahalagang bagay para sa pakikipaglaban. Una ay ang pangangatawan ng isang tao, at kailangan ng isa na kumuha ng mataas na kalidad na dieta na protina upang madagdagan ang muscle sa katawan, kaya kinuha ni Joven ang lahat ng mga pagkain na may sapat na halaga ng protina. Pinaghalo itong lahat at ininom ito, isinuka niya ang lahat sa loob ng ilang segundo at sumigaw na hindi na niya makakain muli ang kasuklam-suklam na bagay na iyon. Kaya nang sabihin ni Chicken Mask na dapat gumamit ng mga protein shake na magagamit sa merkado upang madagdagan ang ng muscle, nakaramdam siya ng hiya sa kanyang kawalang isip. Sa pamamagitan nito, dumating siya sa pangalawang esensyal ng pakikipaglaban, ang lakas ng loob. Upang sanayin ang kanyang lakas ng loob, ininom ni Joven ang Abomination Blend na nilikha niya sa kanyang sarili at nagsimulang magsanay sa anumang mga item na mahahanap niya, dahil hindi siya maaaring mag-aksaya ng pera sa mga protein shake at membership sa gym. Ang pangatlong esensyal ay ang tibay, at para dyan, sinabihan ni Chicken Mask si Joven na agad na pumunta sa swimming pool dahil ang paglangoy na may saradong kamao ay ang pinakamahusay na paraan upang tumaas ang tibay. Well, masyadong introvert si Joven para pumunta sa mga pampublikong swimming pool, kaya nagpunta siya sa mga pampublikong paligan at sinanay ang sarili doon. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat ng ito, sinabi sa kanya ni Chicken Mask na hindi magkakaroon ng matinding pagtaas sa kanyang stamina or pangangatawan pagkatapos lamang ng isang buwan, na labis na ikinagulat niya. Gayunpaman, iyon lamang ang impormasyon upang bigyang diin ang kahalagahan ng mga diskarte at martial arts. Nagsalita siya tungkol sa isang panayam sa sikat na boksingero na si Mike Tyson na naniniwala na para sa isang nabuli na estudyante na protektahan ang kanyang sarili ang pinakamabisang hakbang ay hindi boxing kundi isang low kick. Si Joven ay nagpractice ng low kick na itinuro sa kanya ni Chicken Mask ng paulit-ulit gamit ang mga bag ng basura bilang kanyang target. Bumalik sa kasalukuyan, ganap na niya itong naperpekto. Hinampon niya ng low kick si Paquito at pinahina ito sa tuhod. Si Joven ay nasisiyahan na ang kanyang pagsusumikap ay hindi nasayang, ngunit si Paquito ay natatawa lamang sa kanyang kalunod-lunos na pagtatangka sa isang low kick. Habang iniisip ni Paquito at ng karamihan sa mga manunood na ang isang low kick ay dapat itutok sa mga hita ng kalaban, ang pangalan ni Greg ay lumalabas sa chat room at inaangkin niya na ang sipa ni Joven ay dumapo sa tamang lugar.
Well, hindi naman iyon si Greg sa klase nila dahil nanunood siya ng live mula sa klase. Gayunpaman, sumasang-ayon din siya na ang low kick ni Hoven ay hindi lamang mahusay, ngunit isa rin itong upgraded na bersyon ng normal na low kick na tinatawag na calf kick. Hinampaz ulit ni Hoven si Pakito ng low kick, at napapikit siya dahil sa matinding pananakit ng kanyang calf muscle. Bilang resulta, galit na inatake siya ni Pakito, ngunit tumakas si Hoven dahil itinuro sa kanya ni Chicken Mask na ang pagtakbo ay isang mahalagang kasanayan din sa mga away sa kalye. Nagagawa niyang manatili sa isang ligtas na distansya mula kay Pakito habang tumatakbo sa klase, at kapag nakakita siya ng pagkakataon, muli niya itong hinampez ng sipa sa paa. Gayunpaman, hinaranggan ni Pakito ang kanyang susunod na sipa, at sinabing ang isang talunan na tulad niya ay nakamaster lamang ng isang galaw kahit na pagkatapos ng pagsasanay sa isang buong buwan. Nagsimula si Pakito sa offense iba, ngunit si Hoven ay nagtatago ng isa pang hakbang na natutunan niya. Sinusugod niya si Pakito na iniindayog ang kanyang mga kamao tulad ng dati niyang ginagawa habang lumalangoy, at tinamaan siya ng isang overhead hook sa kanyang mukha at pinabagsak siya sa mga locker. Ang lahat ay natigilan at hindi nakaimik sa pagsaksi sa kaguluhang ito, at pagkatapos ay sinubukan ng mga kaibigan ni Pakito na takutin si Hoven. Gayunpaman, humakbang si Sherwan upang ipagtanggol siya mula sa kanila at sinabing hindi nila madidikit kahit isang daliri nila sa kanyang kaibigan. Nakayuko ang mga ito, at hindi ito dahil kay Sherwan kundi dahil kay Greg na nananakot na nakatayo sa likod ni Hoven. Sinabi niya kay Hoven na siya ay gumawa ng isang mahusay na trabaho, at tinapik siya sa likod habang hinihiling sa kanya na huminto sa pag-iyak. Gayunpaman, kahit na may luha at sipon na umaagos sa kanyang mukha, hindi nakakalimutan ni Hoven na hilingin sa kanyang mga manonood na mag-subscribe sa kanyang channel. Pagkatapos ng araw na iyon, huminto si Pakito sa pagpasok sa paaralan matapos ang kanyang reputasyon ay naging napakababa, ang kanyang mga subscriber ay lumipat din sa Joven's channel at nakuha niya ang silver play button para sa pagkamit ng 100,000 subscribers. Pinasalamatan ni Hoven ang kanyang mga manunood sa pamamagitan ng paggawa sa isang handstand mula sa isang hindi komportableng posisyon. Nang maglaon, bumili siya ng mga bagong damit para sa kanyang ina at sinabi niya ang tungkol sa kanyang kaibigan na bumisita sa kanya kanina. Ang lumabas, sinabi ni Hoven sa kanyang ina ang tungkol kay Greg at hindi niya masyadong naintindihan ang pangalan nito kaya napagkamalan niyang si Sherwan iyon. Naroon din si Sherwan para makita siya, at nang marinig niya na hindi sinabi ni Hoven sa kanyang ina ang tungkol sa kanya kundi sa ibang tao, nagalit siya. Nagtantrum siya at sinubukang suntukin si Hoven paglabas pa lang niya ng kwarto, pero hiniranggan lang niya ito habang nakangiti dahil tinuturing niyang matalik na kaibigan si Sherwan ngayon. Sa gabi, nananatili si Sherwan sa bahay ni Hoven at sinabing dapat silang mag-hire ng editor para mas mapalago pa ang kanilang channel. Sinabi ni Hoven kay Sherwan na maayos na siya hanggang ngayon, ngunit tumugon siya na siya ay isang baguhan lamang at kailangan nila ng isang tunay na pro. Ipinaliwanag niya na gaano man kapanapanabik ang kanilang pangunahing nilalaman, maaari itong maging paulit-ulit at nakakainip para sa madla sa paglipas ng panahon. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan nila ng isang editor na maaaring panatilihing kapanapanabik ang mga bagay. Naiintindihan ni Hoven ang konsepto, at pagkatapos ay nagtanong kung dapat silang mag-post ng listahan ng trabaho para doon. Tinawag siya ni Sherwan na walang isip dahil sa pag-iisip sa makalumang paraan, at pagkatapos ay itinaas ang telepono para sabihin na ang bagong paraan upang gawin ang mga bagay ay sa pamamagitan nito. Lumalabas na nire-record niya ang kanilang pag-uusap sa buong oras, at si Hoven ay nabigla nang mapagtanto ito. Binati niya ang audience, at pagkatapos ay inanunsyo ni Sherwan na naghahanap sila ng editor para sa kanilang channel. Nagtanong siya sa mga voluntaryo mula sa kanilang mga manunood, at si Hoven ay sinegundahan siya bago sabihin na hindi siya masyadong umaasa sa simula. Nakakaasar ito sa mga manunood, ngunit ang mga komentong iniiwan nila tungkol sa kanilang mga kwalifikasyon ay nagpapaunawa kay Hoven na may mas malalaking talunan kaysa sa kanya. Nagtatanong si Hoven kung may ilan ba sa kanila ang may karanasan sa pag-edit ng mga video, ngunit itinatanggi ito ng lahat. Biglang nagkomento ang Peking Greg na palaging nagbibigay ng ekspertong pagsusuri sa kanilang mga laban, na may karanasan na siya sa pag-edit. Ang ibang mga manonood ay nagdududa sa kanya, at gayon din si Sherwan, ngunit si Hoven ay nagmumungkahi na maaari nilang makilala siya kahit isang beses upang kumpirmahin ang kanyang kakayahan.
Walang pagpipilian si Sherwin kundi sumang-ayon, at hiniling niya sa Peking Greg na ipadala sa kanila ang kanyang mga detalye sa pakikipag-ugnayan. Kinabukasan sa klase, nakatanggap si Joven ng tawag mula sa Peking Greg, ngunit ang wallpaper ng tumatawag ay isang bagay na gagamitin ng mga medyo may edad na sa Facebook. Gusto siyang i-block ni Sherwin, ngunit sa kabila ng pagdadaldal ng Peking Greg na nagsasalita na parang bata, gusto pa rin siyang makilala ni Joven. Biglang narinig nila ang boses ng isang babae na gumagamit ng parehong bokabularyo ng Peking Greg. Si Joven at Sherwin ay nalilito, at pagkatapos ay sinabihan sila ng babae na simulan ang kanilang pakikipanayam ngayon. Kinikilala siya ng mga babae sa klase bilang si Gwen, isang estudyante sa unang taon na sikat sa kanyang cute na hitsura at gayon din sa kanyang malawak na bokabularyo. Tinatawanan siya ni Sherwin, sinabi na talagang nagawa niya ang matanda na kumilos, ngunit siya ay naloko ng perpekto. Itinuro niya ang kanyang daliri sa kanya, at hinawakan ito ng babae, na sinasabi sa kanya na hindi magalang na tumuro sa iba. Nababalisa si Sherwin sa kanyang cuteness, naiisip niya ang isang kinabukasan kung saan siya ay isang masipag na lalaki at siya ay ang kanyang asawa na sabik na naghihintay sa kanyang pag-uwi. Mayroon din silang alagang aso sa kanyang imahinasyon na pinangalanan niyang Joven ang aso, ngunit ginulo ni Joven ang imahinasyon ni Sherwin. Pansamantala, sinimulan ni Joven na manood ng isa sa kanilang mga video na na-edit niya upang ipakita sa kanila. Gumawa siya ng intro para sa kanilang channel, isang viral hit, ngunit si Sherwin ay hindi makafocus dahil nakatutok lang siya sa kanya kung gaano siya kakyut. Agad niyang idineklara na siya ay tinatanggap bilang kanilang editor, ngunit sinabi sa kanya ni Joven na huwag magdesisyon ng anuman sa kanyang sarili. Napansin niya na nag-highlight si Gwen ng mga nakakatawang komento dahil naniniwala siyang isa ang mga ito sa pinakamagandang bahagi tungkol sa video. Humanga si Joven, pero pakiramdam niya ay nakakalimutan niya ang isang X-factor kaya nagdududa pa rin siya. Ngunit pagkatapos ay ipinakita sa kanya ni Gwen ang pag-edit na ginawa niya sa bahagi, kung saan tatanggalin na niya ang kanyang suot panloob. Hiyang-hiya si Joven habang inilarawan niya ng detalyado ang kanyang halos hindi nakikitang mga pribado, kaya agad niya itong kinuha. Gayunpaman, mayroon siyang huling tanong para sa kanya. Tinanong niya si Gwen kung bakit siya nagpasya na sumali sa kanila gayong siya ay may sapat na kasanayan upang makakuha ng trabaho kahit saan. Naalala niya ang araw na nakita niyang lumaban si Joven kay Paquito sa kabila ng malaking pagkakaiba sa kanilang laki at lakas. Siya ay humanga sa kanyang determinasyon, at mula noon ay pinapanood na niya ang kanyang mga video. Sa pamamagitan nito, nakipagkamay sila at kinuha siya bilang kanilang bagong editor. Naglagay pa sila ng video nito sa kanilang channel, at nakita ito ni Bianca. Hindi siya masaya na may oras si Joven para mag-focus sa kanyang YouTube channel, pero iniiwasan pa rin niya ang mga tawag at text nito. Habang naglalakad si Bianca, napansin niya ang napakaraming tao at nagpasya siyang tingnan kung ano ang nakatipon sa kanila. Laking gulat niya nang makita ang isang grupo ng mga tao na sinaktan at walang malay sa sahig. Habang ang isang binatilyo ay naglalaro ng mga video games sa arcade, galit na nilapitan ng pinuno ng mga talunang lalaki ang binatilyo, tinanong kung inatake niya ang kanyang mga tauhan. Gayunpaman, nakakagambala ito sa binatilyo, at natalo siya sa laro. Kaya tinanong lang niya ang lalaki kung maaari siyang magpahiram sa kanya ng $1 upang ipagpatuloy ang paglalaro. Tumanggi ang lalaki, kaya't sinipa siya ng binatilyo sa mukha at hinampad siya ng kanyang malalakas na sipa. Tumalon ang lalaki sa kanya para sunggaban siya at ihagis pababa, ngunit ngumisi lang ang binatilyo at tinamaan siya ng malakas na sipa sa tiyan, na nagpatambo sa kanya. Sa kabilang banda, sina Sherwin at Joven ay nagsasaliksik para sa kanilang bagong video. Nakikita nila ang impormasyon tungkol kay Tyrone, isang dating MMA fighter na natanggal sa trabaho dahil sa napakaraming problema. Sa kabila noon, high school student pa lang si Tyrone, at sabi-sabing inatake niya ang bawat estudyante sa kanyang paaralan. Sinabi ni Sherwin na si Tyrone ay nagsasanay ng taekwondo, at pagkatapos ay tinatawanan ang mga walang isip na umatake sa kanya. Tinanong ni Joven kung talagang mahina ang taekwondo, at sinabi ni Sherwin na ang kailangan lang gawin ng kalaban ay panuorin ang kanyang mga sipa at itumba ang kanyang mga binti kapag sinubukan niyang umatake. Sinabi niya na kahit na siya ay maaaring talunin ng isang taekwondo fighter na may ganitong kaalaman. Ngunit biglang sinabi sa kanya ni Gwen na balewalain ang kanyang mga maling akala. Sinabi niya na ang sports taekwondo ay hindi maganda para sa pakikipaglaban sa kalye, ngunit ang labanan sa taekwondo ay ganap na naiiba.
Sinabi niya na sa sandaling ang isang pag-aaral ay isinagawa upang makita kung aling estilo ng martial arts ang may pinakamalakas na sipa. Sa pag-aaral na iyon, naungusan ng Taekwondo ang iba pang martial arts sa isang malaking margin. Napagtanto ni Joven na ang Taekwondo ay kahanga-hanga, ngunit hindi pa rin niya naiintindihan kung ano ang kinalaman nito sa kanya. Sinabi sa kanya ni Sherwin na dahil ang kanilang pangunahing ideya sa nilalaman ay paglaban sa mga nananakot, susunod niyang lalabanan si Tyrone. Humarap si Joven sa kanya at hinawakan siya sa kanyang kwelyo, tinanong kung nababalisa ba siya sa pag-iisip na iyon. Tumatawa lang si Sherwin habang sinasabi sa kanila ni Gwen kung paano ginagamit ang Taekwondo ng maraming MMA fighters, at mayroon itong espesyal na galaw na tinatawag na back kick na halos walang kahinaan. At maaari nitong payagan ang isang manlalaban na manalo sa kabila ng kanilang pagtalikod sa kalaban. Matapos marinig ito, lalo pang natakot si Joven at nagtanong kung bakit kailangan niyang labanan ang isang halimaw na tulad niya. Gayunpaman, hindi niya alam na kung mas mapapanood niya ang Chicken Mask, matututo siya ng isang tiyak na paraan upang manalo laban kay Tyrone. Sa kabilang banda, ang lalaking nakita ni Bianca sa arcade kanina ay si Tyrone mismo. Isa siyang bully na lantarang nagba-vape sa school, at gustong yumaman ng madali. Hiniling niya sa isang lalaki na ipagpalit sa kanya ang kanyang mamahaling sapatos, at kapag tumanggi siya, pinatumba niya ang kanyang kaibigan gamit ang isang sipa. Ito ang estilo ni Tyrone kung saan hawak niya ang mga kaibigan ng kanyang target bilang bihag hanggang sa makuha niya ang gusto niya. Gayunpaman, hindi niya talaga gusto ang mga bagay na hinihingi niya. Gusto lang niyang punuin ang puso ng ibang tao nang walang magawa habang pinapahirapan niya ang mga kaibigan nila. Ang buong video na ito ay available sa Joven at crew. Salamat sa isa sa kanyang mga manunood na nagpadala sa kanya ng impormasyon sa pag-asam ng susunod na laban. Nabigla si Joven nang makita ito at napagtanto na mas masahol pa si Tyrone kaysa kay Paquito. Inamin niya na natatakot siya kaya hindi siya lalaban, ngunit sinabi sa kanya ni Sherwin na hindi niya maaaring sirain ang kanyang pangako sa mga manunood. Gayunpaman, nagtapos si Joven sa pagsasabing wala siyang dahilan para labanan si Tyrone, at hindi siya makikipag-away dahil lang nakakuha siya ng tip mula sa isang estranghero. Sa kabilang banda, papunta si Tyrone sa arcade pagkatapos ng klase nang dumating doon ang lalaking nilabanan niya kahapon kasama ang kanyang tropa. Nagsimulang magtanong ang malaking lalaki kung gaano niya kalakas loob na tamaan ang kanyang kaibigan, kaya sinaktan ni Tyrone ang kanyang isa pang kaibigan sa harap niya mismo. Pilit siyang tinatakot ng malaking lalaki, na sinasabing sports person lang siya at hindi totoong martial artist. Tinutokso niya ito, sinasabing child's play lang ang Taekwondo at madali niyang matatalo ang sinumang Taekwondo master. Tumalon siya kay Tyrone na mabilis na umiwas sa daan, at pamwesto sa likod ng malaking lalaki at pagkatapos ay hinampad siya ng back kick. Muli siyang inatake ni Tyrone, at nag-iingat ang lalaki laban sa kanyang sipa, ngunit binago niya ang kanyang pag-atake sa huling sandali at inatake siya mula sa ibang direksyon. Ang malaking lalaki ay patuloy na tumatanggap ng mga pag-atake, at sa huli ay napilitan siyang tanggapin ang kanyang pagkatalo at humingi ng tawad. Tinanong ni Tyrone ang kanyang nasugatan na kaibigan kung mayroon siyang $1 para sa kanya upang maglaro sa arcade, at kinakabahan siyang kinapkap ang kanyang bulsa upang ibigay sa kanya ang gusto niya. Naging tusaw si Tyrone dito, at sinipa niya muli ang malaking lalaki na humihingi ng $100 sa pagkakataong ito. Handa ring ibigay iyon ng nasugatan, kaya muling hinampens ni Tyrone ang kanyang kaibigan bago humingi ng $10,000. Ang nasugatan na lalaki ay walang ganoong uri ng pera, at maaari lamang siyang umiyak habang hinahampas ni Tyrone ang kanyang kaibigan na walang katuturan. Palihim na nire-record ni Sherwin ang lahat ng ito, at napagtanto niya na si Tyrone ay isang mas malaking psychopath kaysa sa inaakala niya. Takot siyang humarap sa kanya ngayon at muntik na siyang mahuli. Well, sa tingin niya ay ligtas siyang nakatakas sa kanyang tingin, ngunit iyon lang ang iniisip niya. Nahuli siya ni Tyrone at pinilit na tawagan din doon si Joven. Takot na takot si Joven, at habang tinatanong sila ni Tyrone kung bakit nila siya kinukunan, sinabi ni Sherwin na nakita niyang cool ang kanyang mga galaw sa Taekwondo. Nagpapasalamat si Joven sa mabilis na talino ni Sherwin, at umaasa na maaalis niya sila sa gulo na ito. Gayunpaman, ang kanyang pag-asa ay bumababa kapag si Gwen ay tumatakbo patungo sa kanila. Alam ni Joven na siya ay may direkta at makatarungang personalidad, at sigurado siyang makakalaban niya ang sinuman. Naniniwala siya na baka mauwi pa ito sa mas malala pang sitwasyon kumpara noong sinampal ni Bianca si Paquito.
Gayunpaman, nang makita ni Gwen si Tyrone sa kanyang harapan, nakalimutan niya ang tungkol sa pakikipaglaban sa kanya at nagsimulang sumipa ng isang maliit na bato sa gilid ng kalsada. Nahuli rin siya, at pinagbantaan niya si Tyrone na kapag sinaktan siya nito, tatawagin niya ang kanyang ama. Sinabi ni Tyrone na kinuna nila ang kanyang video ng walang pahintulot, kaya humingi ng paumanhin si Joven at kanyang mga kaibigan, nangako na tatanggalin nila ito. Agad silang nagsimulang maglakad palayo, ngunit alam ni Tyrone na sila ay mula sa viral hit na channel kung saan nilalabanan nila ang mga bully. Narinig pa niya na pinaplano ni Joven na talunin siya. Ang lahat ay takot na takot ngayon, at pagkatapos ay hinihiling ni Tyrone sa kanila na ibigay ang kanilang channel sa YouTube, at lahat ng pera na kanilang kinita mula dito. Si Joven ay sobrang takot na sumagot, at si Sherwan ay nahaharap sa parusa para dito. Sinipa siya ni Tyrone sa bituka, at napagtanto ni Joven na totoo na kinukuha niya ang mga kaibigan ng kanyang mga target bilang mga bihag upang punan sila ng takot at kawalan ng pag-asa.